May isang inang nagmamahal sa atin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting these might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. May isang bagay po na espesyal sa pagmamahal ng isang ina. Kahit hindi natin sabihin kung ano ang kailangan natin, madalas ay alam na niya. Kapag tayo po ay may sakit, siya ang unang nag-aalala. Sa tuwing may problema, siya ang unang gustong umunawa. At kahit tayo ay nagkamali, may bahagi sa puso ng isang ina na patuloy na umaasang makakabangon tayo. Siguro dahil dito, may mga pagkakataong kahit tayo ay nasa hustong gulang na, kapag nahihirapan tayo, ang gusto pa rin natin ay marinig ang tinig ng ating ina at maramdaman ang kanyang yakap. Ganito rin natin maaring maunawaan ang papel ni Maria sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang magandang balita ng Arkanghel Gabriel kay Maria. Maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Hindi po naging madali ang tawag na ito kay Maria. Hindi niya lubos na nauunawaan kung papaano mangyayari ang lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, mga tanong, sinabi niyang, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Sa pamamagitan ng kanyang oo, naging bahagi siya ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dinala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus, ang ating tagapagligtas. At dahil si Jesus ay ibinigay sa atin bilang ating tagapagligtas at kapatid, si Maria ay naging ina rin natin sa espiritual na paraan. Sa krus, ipinagkatiwala ni Jesus kay Maria ang kanyang mga alagad, at sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang ina. Kaya ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkareyna ni Maria, hindi lamang natin siya tinitingnan bilang isang reyna ng mataas at marangal. Tinitingnan din natin siya bilang isang ina na malapit sa atin. Si Maria ay reyna, ngunit ang kanyang puso ay puso ng isang ina. Kapag tayo ay naliligaw, inaakay niya tayo patungo kay Jesus. Kapag tayo ay natatakot, ipinapaalala niya sa atin na magtiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nanghihina, tinuturuan niya tayong magsabi rin ng ating sariling oo sa Panginoon. At marahil, ito ang hamon sa atin ngayon. Kung si Maria ay ang ating ina, natuto ba tayong maging tulad niya? Tulad ni Maria, marunong ba tayong magtiwala kahit
Hindi natin nauunawaan ang lahat. Tulad ni Maria, marunong ba tayong magsabi ng oo sa Diyos kahit may takot? At tulad ng isang tunay na ina, marunong ba tayong magmahal, mag-alaga at umunawa sa mga taong inilalagay ng Diyos sa ating buhay? Ngayong kapistahan ng kanyang pagkarena, lumapit tayo kay Maria hindi lamang bilang mga deboto, kundi bilang mga anak na lumalapit sa kanilang ina. Dahil sa tuwing tayo ay lumalapit kay Maria, hindi niya inaangkin ang ating puso para sa kanyang sarili. Inaakay niya tayo palagi kay Jesus. Manalangin tayo. Maria, aming ina at reyna, salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Turuan mo kaming tulad mo ay magtiwala sa Diyos, magsabi ng oo sa kanyang kalooban at magmahal ng buong puso. Kapag kami ay natatakot, yakapin mo kami. Kapag kami ay naliligaw, akayin mo kami pabalik kay Jesus. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.